So eto na mga kaibigan, good news po para sa mga fans ni Kai Sotto. Kai Sotto hindi pa rin po inaalis sa lineup ng Gilas Pilipinas ngayong nalalapit na February window. Alamin din natin ang unang kupunan dito nga po sa FIBA Asia Qualifiers na makakalaban ng Gilas Pilipinas. But before that, huwag niyong kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, alam naman natin na sa ngayon ho ay pinapolish pa at talagang pinupulido yung lineup nga po ng Gilas Pilipinas para sa February window. To be exact, isang buwan na lang po ngayon or 4 weeks ay magsisimula na ang magiging unang laban ng Gilas Pilipinas sa February 20 ho yan kontra ho sa koponan ng Chinese Taipei, at February 23 naman po 2025 kontra naman sa koponan ng New Zealand. But take note mga kaibigan, tulad ng aking sinabi, malaking factor na hindi makapaglaro si Kai Sotto sa Gilas Pilipinas. Bakit kamo? Mawawalan po tayo ng legit na sentro or hihina po ang depensa ng Gilas Pilipinas. Pero napakagandang balita dahil na chinek po natin yung official na lineup ng Gilas Pilipinas, hindi pa rin po inaalis eto nga pong si Kai Sotto. So yung opportunity na makapaglaro pa si Kai Sotto ay nandyan pa po. Meron po kasi tayo nakuhang update na kung saan eto nga po sinasabi natin na nakuha ni Kai Sotto na ACL injury niyan, which is tumatagal nga daw po ng 6 months to 1 year. Yung 6 months po na ito ay pwedeng mas mapapaba pa mga kaibigan. Ilang weeks na yung nakalipas simula nung na-injury si Kai Sotto sa naging huling laban ng Koshigaya Alphas, and sa ngayon ho ay nagkakaroon si Kai Sotto ng training at daily practice mga kaibigan, especially sa kanyang mga bintit, mga paa mga kaibigan, which is yung pinaka weak point ng ating pambato na si Kai Sotto. Mas maaga mga kaibigan malaman na natin kung si Kai Sotto nga ba yung mga kasama. Ayon na rin sa ating mga nakuhang update, may mga posibilidad na si Kai Sotto ay makapaglaro pa dito sa February window. May mga sides din tayo nakuha na hindi na makakapaglaro muna si Kai Sotto at kailangan munang magpahinga. Pero mga kaibigan, tignan nyo mabuti sa lineup ng Gilas Pilipinas, sa mga hindi pa nakakalam, nandyan si Japet Aguilar, which is itong si Japet Aguilar nga po ay nasa plan B ni Coach Timcon, backup nga po in case hindi talaga makapaglaro si Kai Sotto. Mason Amos, Justin Brownlee, AJ Edo sa wakas ay makakasama na sa lineup ng Gilas Pilipinas. Pwede rin yung pamalit or pang substitute dito nga po kay Kai Sotto. Si Junmar Fajardo, legit na sentro, nakapalitan nga po ng ating pambato ni si Kai, which is perfect nga sa natana talaga yung sinasabi natin na Twin Tower, Junmar Fajardo at Kai Sotto sa starting 5 lineup ay magbibigay ng malakas na depensa sa Gilas Pilipinas. Pero syempre, titignan din natin yung sitwasyon ni Kai. Si Ange Kwame o Angelo Kwame mga kaibigan, kasama rin sa lineup, Jamie Malonzo, Chris Newsome, Calvin Abdana, CJ Perez, Kevin Kimbao, Dwight Ramos. Ito si Kai Sotto kasama pa Carl Tamayo at Scotty Thompson. Mga kaibigan, etong lineup ng Gilas Pilipinas, piling-pili ho ito dahil tignan nyo mabuti sa February window, Chinese Taipei makakalaban ng Gilas Pilipinas. Ang Chinese Taipei, alam nyo naman, gustong bumawi niyan sa Gilas Pilipinas, pero hindi papayagan niya ng Gilas mga kaibigan. Ang sinasabi ko dito mga kaibigan ay kailangan maging mapanuri si Coach Timcon. Meron siyang plan A. Kapag si Kai hindi nakapaglaro, papalitan po nito nga po si Japet Aguilar. At kapag nakapaglaro naman si Kai, tuloy-tuloy mga kaibigan. Pero hindi pwedeng persahin ang ating pambato na si Kai Sotto. So far mga kaibigan ko, mga kababayan, yan lang po muna ang update natin for today. And please huwag kakalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po.